Maria at ang mahiwagang halaman. Si Maria ay kilala sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Mula pagkabata, mahilig na siyang maglaro at mag-explore sa labas, lalo na sa mga gubat at hardin. Nakikita siyang madalas na nagmamasid at nakikipag-usap sa mga halaman at puno. Bilang tagapag-alaga ng kalikasan, ginugugol ni Maria ang kanyang oras sa pag-aalaga ng mga halaman at puno. Binabalik niya ang mga ito sa kalusugan, tinutulungan silang lumago at pinoprotektahan laban sa mga peste. Sa murang edad, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa pagpreserba ng kalikasan. Isang araw, nagpasya si Maria na tuklasin ang mas malalim na bahagi ng gubat. Dala ang kanyang pagkamausisa, sinimulan niya ang isang pakikipagsapalaran na magbabago sa kanyang buhay. Tinahak niya ang mga landas na hindi pa niya nararating, sabik sa mga bagong tuklas. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Maria ang isang maliit na halaman sa gilid ng landas. Bagamat ito ay mahina at mukhang susuko na, nakaramdam siya ng isang espesyal na koneksyon sa halaman. Nadama niya na kailangan niyang iligtas ito. Nagpasya si Maria na dalhin ang mahinang halaman sa kanyang tahanan. Bagaman maliit lamang ito, naniniwala siya na may potensyal itong lumago at maging malusog sa tamang pag-aalaga. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay kasama ang kalikasan. Pagkatapos maisalba ni Maria ang maliit na halaman, dinala niya ito sa kanyang bahay. Sa bagong kapaligiran, nagsimula siyang alagaan ito araw-araw. Ang bawat umaga ay puno ng pag-asa habang pinagmamasdan ni Maria ang unti-unting paglaki ng halaman. Habang lumilipas ang mga araw, ang halaman ay unti-unting bumubuo ng mas malakas na tangkay at mas berdeng mga dahon. Itinuturing ito ni Maria, hindi lamang bilang isang alagang halaman, kundi bilang isang kaibigan at kasama sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang dedikasyon ni Maria sa pag-aalaga ng halaman ay nagdulot ng pagbabago, hindi lamang sa halaman kundi pati na rin sa kanyang sarili. Natutunan niya ang kahalagahan ng responsibilidad, pasensya, at pagmamahal sa kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang halaman ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kanilang nayon. Nagsimula itong magbigay inspirasyon sa iba pang mga bata at matatanda upang magtanim at mag-alaga ng mga halaman at puno sa kanilang mga bakuran. Ang maliit na halaman na iniligtas ni Maria ay hindi lamang lumago, ito rin ay naging instrumento ng pagbabago sa nayon. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan ay nagturo sa komunidad ng kahalagahan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa kapaligiran. Sa pagkilala sa halaman, natuklasan ni Maria at ng kanyang komunidad ang isang hindi pangkaraniwang uri. Ito ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa kanilang nayon, na nagbibigay inspirasyon sa lahat na pangalagaan ang kalikasan. Habang lumalago ang halaman, isang misteryo ang bumabalot dito. Hindi maipaliwanag ang mabilis na pag-unlad nito, na tila ba may mahiwagang pwersa ang nagbibigay buhay. Naging usap-usapan ito sa buong nayon at lalo pang naging malapit sa puso ng mga tao ang kalikasan. Naging inspirasyon sa lahat ang kagandahan ng kalikasan na ipinakita ni Maria. Itinuro niya na sa pag-aalaga at pagmamahal sa kalikasan, maaari itong magbalik ng mas higit pang ganda at biyaya sa komunidad. Sa pagtanggap ni Maria ng papel bilang tagapagtaguyod ng berdeng kapaligiran, nagsimula ang pagbabago sa kanilang komunidad. Naging mas aktibo ang lahat sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman at puno, na nagdulot ng mas malinis at mas berdeng paligid. Ang hamon sa pag-aalaga ng kalikasan ay hindi naging madali para kay Maria at sa kanyang komunidad. Maraming suliranin ang kinaharap nila, mula sa pagkasira ng likas na yaman hanggang sa pagbabago ng klima. Ngunit sa kanilang pagtutulungan, unti-unti nilang nalampasan ang mga ito. Sa pagharap sa mga suliranin ng kalikasan, ang nayon ay nagkaisa. Sama-sama silang nagsagawa ng mga gawain para sa pag-aalaga ng kalikasan. Ito ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at malasakit sa inang kalikasan. Ang kakaibang koneksyon ni Maria sa kanyang mahiwagang halaman ay naging inspirasyon sa nayon. Ipinakita niya kung paano maaaring magkaroon ng malalim na ugnayan ang tao at kalikasan, na nagbigay daan sa mas malawak na pag-unawa at pagpapahalaga sa kapaligiran.
Ang lihim ng halaman na natuklasan sa nayon ay hindi lamang nagbigay ng kayamanan, kundi pati na rin ng bagong pag-asa. Ito ay nagsilbing paalala na marami pang hindi natutuklasan ng mga yaman sa kalikasan na may potensyal na magbago ng buhay. Sa pamamagitan ng mga aral na ibinahagi ni Maria, marami ang natutong magpahalaga sa kalikasan at sa buhay. Ang kanyang simpleng gawain ng pag-aalaga sa isang halaman ay naging isang malakas na mensahe ng pagmamahal sa kalikasan. Ang pagkilala sa kahalagahan ng kalikasan na itinuro ni Maria ay nag-iwan ng malaking kontribusyon sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga gawain ay naging inspirasyon para sa lahat, nagpapakita ng kung paano ang isang bata ay makakagawa ng malaking pagbabago. Sa pusod ng nayon, si Maria at ang kanyang halaman ay naging simbolo ng walang hanggang pagmamahal sa kalikasan. Sa araw-araw na pag-aalaga, ipinakita ni Maria ang kahalagahan ng bawat halaman sa pagpapanatili ng balanse sa ating kapaligiran. Ang pamana ni Maria ay nagsilbing inspirasyon sa buong nayon upang yakapin ang isang higit na berdeng kinabukasan. Sa kanyang simpleng gawain, nagawa niyang pagbuklurin ang komunidad sa layuning pangalagaan at pagyamanin ang kalikasan na kanilang tahanan.